Pagkatapos ng ilang buwang pakikipagsapalaran sa dagat, muling bumalik si Marco sa kanilang probinsya. Sa unang pagkakataon, nakita niyang muling nakangiti ang kanyang pamilya dahil sa mga sakripisyong kanyang ginawa. Ana, "Kuya! Nandito na si Kuya Marco!" Aling Rosa, naiiyak, mahigpit ang yakap. "Salamat sa Diyos, ligtas kang nakabalik, anak." Marco, hawak ang envelope na may pera. "Ma, Pa, ito ho, para unahin natin ang pag-aayos ng bahay. At si Ana, magsisimula ka na sa bagong eskwela." Ang unang balik ay puno ng luha, ngiti, at pangako. Pero kasabay nito, ang mas mabigat na responsibilidad. Sa bawat halakhak ng pamilya, ramdam ni Marco ang bigat ng inaasahan. Siya na ngayon ang haligi ng tahanan. Sa hapagkainan, "Anak, hindi ka na bata. Ikaw na ang umaalalay sa atin. Pero tandaan mo, huwag mong pabayaan ang sarili mo." "Oo pa, pero minsan natatakot din ako. Baka hindi ko kayanin." "Huwag kang matakot, anak. Nasa likod mo kami, palagi." Ngunit sa bawat pagsusumikap, may kasabay na tukso. Isang kakilala ang lumapit kay Marco. Nag-aalok ng mabilis na kita. "Pare, may racket ako. Isang biyahe lang, doble agad ang kikitain mo kaysa sa barko. Walang tanong-tanong." "Pero, illegal yan, Joel. Ayokong masira lahat ng pinaghirapan ko." "Isipin mo na lang, ilang buwan sa barko, kikitain mo sa isang linggo." Sa puso ni Marco, pinili niyang manatili sa tamang daan. Dahil ang tagumpay na dinadaan sa mali, kailanman ay hindi magtatagal. Habang nagdadalawang isip siya kung ano ang susunod na hakbang, dumating ang isang tawag mula sa agency. Mas malaki, mas mabigat, at mas malayong kontrata. Sa opisina ng agency, phone call. "Mr. Marco Santos, may opening sa isang mas malaking barko. Mas mataas ang sahod, pero mas mahigpit ang training." "Marco, kailan po ang alis?" "Recruiter, 1 buwan nyo lang ngayon. Handa ka ba?" Marco, malalim na hininga. "Oo, handa na ako." Mas mahirap ang ikalawang paalis kaysa sa una dahil alam na ni Marco gaano kabigat ang lungkot at pangungulila na naghihintay. Sa terminal, hawak kamay ng pamilya. Ana, "Kuya, promise, hindi ako susuko sa taka-aral." Marco, ngiting pilit. "At ako, hindi susuko sa pangarap natin." Aling Rosa, "Anak, kahit saan ka makarating, huwag mong kalimutang may pamilya kang naghihintay." At muli, umalis si Marco dala ang mas malalaking pangarap at mas matitinding hamon na haharapin sa dagat. Mas malaki, mas matatag, mas nakakatakot. Ito ang unang impresyon ni Marco sa bagong barkong kanyang sasampahan. Hindi na ito tulad ng una niyang kontrata. Ito'y higit na hamon. Sa pantalan. "Pare, dito ka na assigned? Grabe, international cargo ship to. Ibang level." "Oo, ibang laban na naman." Sa bawat barko, may panibagong pamilyang nabubuo. At sa barkong ito, nakatagpo si Marco ng mga bagong kaibigan. Sa gitna ng pagod at hirap, ang mga bagong kaibigan ang nagsisilbing lakas sa bawat araw. Ngunit sa mas malaking barko, mas mabigat ang trabaho at mas mahigpit ang kapitan. "De la Cruz, make sure this is spotless. No excuses." "Ay, Captain." Walang puwang para sa reklamo, disiplina, tibay ng katawan at lakas ng loob ang puhunan. Habang lumilipas ang mga araw sa dagat, mas lalong binibigat ang lungkot. Mas mahaba, mas malayo, mas mahirap. "Marco, Ma, Ana, miss na miss ko na kayo." Hindi madaling labanan ng lungkot,
Ngunit ang alaala ng pamilya ang nagiging liwanag sa kanyang dilim. Isang tawag mula sa pamilya ang bumuhay muli sa kanyang pag-asa. Isang simpleng boses ang nagpapaalala kung bakit siya lumalaban. Sa satellite phone. Kuya, ang saya ko. Naka-enroll na ako sa kolehiyo. Pangarap ko na maging teacher at dahil sa'yo, malapit na itong matupad. Hana, ipapangako ko. Kahit gaano kahirap, katapusin mo ang pag-aaral mo. Oo kuya, para sa atin ito. At muli, tumibay ang kanyang puso. Sapagkat sa bawat sakripisyo, may bunga. At sa bawat luha, may kapalit na pag-asa. Hindi lang trabaho ang hamon sa barko. May tukso rin, alak, bisyo, at maling gawain. Sa gabi ng pahinga, niyaya si Marco ng mga kasamahan. Marco, inom ka na. Mas masarap kumayod bukas kung lasing ngayon. Marco, nakangiti, umiwas. Salamat, pero pas muna. Ayokong sirain ang focus ko. Juan, sumingit. Tama si Marco, guys. Hindi lahat ng oras para sa bisyo. Sa dagat, isang maling hakbang lang, buhay ang kapalit. Kaya pinili ni Marco ang disiplina kesa tukso. Habang kalmadong naglalayag ang barko, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Papalapit ang isang malakas na bagyo. Sa deck, malakas ang ulan. Crew nagmamadaling nag-aayos ng kargamento. Kapitan sigaw, "Secure all cargo! Everyone to your stations!" Marco, hawak ang lubid, lumalaban sa hangin. "Diyos ko! Tulungan niyo kami!" Habang humahampas ang malalaking alon, kumakabog ang puso ni Marco. Ang tanong, makakauwi pa ba siya? Sa loob ng kabina, lumilindol ang paligid. Juan, takot na takot. "Pare, baka hindi na tayo makaligtas." Marco, hawak ang rosaryo, nanginginig ang kamay. "Huwag kang mawalan ng pag-asa. May pamilya tayong naghihintay." Sa gitna ng dilim, ang panalangin lamang ang kanilang sandalan. Lumipas ang magdamag at unti-unting humupa ang bagyo. Ligtas silang nakaligtas, ngunit ang barko'y sugatan. "Kapitan, we survived, but this ship needs major repair." Marco, napaupo, hingal na hingal. Salamat, salamat sa Diyos. Hindi lahat ng laban ay kayang kontrolin. At sa dagat, laging may kapalit ang kaligtasan. Ang sakuna ay nag-iiwan ng takot, pero higit sa lahat, lakas. Sa bawat dagok, natututo si Marco. Sa deck, nakatingin sa abot tanaw, may hawak na litrato ng pamilya. Marco bulong, "Kung nalampasan ko ito, mas lalo kong kayang lumaban." Juan nakangiti, tumabi. "Pare, buhay tayo!" At habang buhay, may pag-asa. At sa gitna ng dagat na tila walang katapusan, natutunan ni Marco na ang lakas ay hindi lang sa bisig, kundi sa tibay ng puso. Habang nasa malayong dagat, isang tawag ang sumalubong kay Marco. Isang balitang magpapabigat sa kanyang puso. Sa satellite phone, halatang kabado si Marco. "Nanay malungkot, Marco, nagkasakit ang tatay mo. Kailangan namin ng pera para sa gamutan." Marco, napayuko, nanginginig ang kamay. "Nay, pasensya na. Hindi pa sweldo. Pero gagawa ako ng paraan." Narrator. Walang mas mabigat sa puso ng isang anak, kundi ang malamang nagdurusa ang kanyang pamilya at siya'y malayo. Walang magawa. Para makatulong agad, nagboluntaryo si Marco na mag-overtime sa barko. Kahit pagod at kulong sa pahinga, pinili niyang kumayod. Sa engine room, hating gabi, Marco pawis na pawis habang nag-aayos ng makina. "Engineer, Marco, hindi mo kailangang gawin lahat. Magpahinga ka." Marco, diretsong sagot, "Kailangan ko ito, sir."
para sa pamilya. Ang katawan ay napapagod pero ang pusong may dahilan, lalaban hanggang dulo. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, may kasamang nag-alok ng madaling pera. Scene sa gilid ng barko, tahimik na usapan. Kruto, pabuluny. Marco, may extra sideline dito. Kunting palusot lang sa kargo. Malaking kita. Marco, nakakunot noo, galit. Hindi ako papasok sa ganyang kalokohan. Buhay ko ang kapalit niyan, pati pamilya ko. Alok ng pera o dangal ng pangalan, mas pinili ni Marco ang tama kahit mahirap. Sa sobrang bigat ng dinadala, minsan tahimik na lang siyang umiiyak. Sa gabing madilim, siya'y nag-iisa. Sa cabin, Marco nakatalikod, tahimik na umiiyak habang pinupunasan ang larawan ng pamilya. Marco mahina. Sana nandyan ako para sa inyo. Ngulit sa bawat patak ng luha, mas tumitibay ang kanyang desisyon. Hindi siya susuko. Isang liham mula sa kanyang kapatid ang bumuhay muli sa kanyang pag-asa. Kuya, huwag kang mag-alala. Nag-aaral ako ng mabuti. Lahat ng sakripisyo mo, hindi masasayang. Mahal na mahal ka namin. Sa gitna ng dagat, sa gitna ng hirap, isang simpleng salita mula sa pamilya ang nagsilbing gasolina ng kanyang kaluluwa. At muli, siya'y lumaban. Lumipas ang buwan ng sakripisyo. Malapit nang matapos ang kontrata ni Marco. Ngunit kasabay ng saya ng pag-uuwi, may kaba rin. Magiging sapat ba ang lahat ng kanyang pinaghirapan? Ngunit bago pa makauwi, dumating ang huling pagsubok. Isang biglaang aksidente sa engine room. Engineer, fire in the engine room. Everyone, act fast. Marco, Juan, dalin mo ang extinguisher. Ako na dito. Juan, pare, delikado yan. Marco, kailangan kong gawin yan. Sa huling pagkakataon, ipinakita ni Marco ang tapang at dedikasyon, hindi lang para sa trabaho, kundi para sa lahat ng kasama niyang umaasa. Sa wakas, natapos ang kontrata. Sa pantalan, naghihintay ang kanyang pamilya, ang tunay na dahilan ng lahat ng sakripisyo. Sa port, Marco bumaba ng barko, sinalubong ng nanay at kapatid. Nanay, luhaan, mahigpit ang yakap. Anak, salamat at nakauwi ka ng ligtas. Marco, nakayakap pabalik. Nay, para sa inyo lahat ng ito. Ana, Kuya, proud na proud kami sa iyo. Ang unang yakap, sapat para mapawi ang lahat ng pagod at luha. Natapos ang unang malupit na yugto ng buhay ni Marco. Ngunit, hindi rito nagtatapos ang laban. Mas malalaking hamon ang naghihintay at mas malalaking pangarap ang nais niyang abutin. Hindi lang ito simula ng mas magandang buhay para sa atin, kundi ng mas matayog na pangarap. Nanay, anak, ano man ang desisyon mo, nasa likod mo kami. Dahil sa bawat sakripisyo ng isang seaman, may pamilya, may kinabukasan at may pangarap na patuloy na nabubuo.